Tara, samahan niyo ako sa paglalakbay natin sa isa sa mga pinakakilalang alamat sa Pilipinas. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-ibig, sa kalikasan, at sa isang pangakong napako. Ito po ang alamat ni Maria Makiling. Dito nga sa bundok Makiling nagsisimula ang lahat. Isipin niyo to, isang lugar na sobrang ganda pero may daladalang misteryo. At dito, nakatira ang kanyang maalamat na tagapangalaga. At sino ba ang tagapangalagang ito? Siyempre, walang iba kundi si Maria Makiling. Ang sabi-sabi, ang buhok niya daw ay kasing itim ng malalim na gabi at ang puso niya purong-purong ginto. Bilang isang diwata, siya ang mismong kaluluwa ng bundok. Hindi lang siya basta espiritu siya talaga yung nag-aalaga sa lahat. Bawat halaman, bawat hayop. Kapag may mga ngasong naliligaw, ginagapayan niya. At minsan pa nga, nagiiwan siya ng pagkain para sa mga nangangailangan. Kumbaga, siya yung dahilan kung bakit nananatiling buhay at masagana ang bundok. Okay, para mas madali nating maintindihan, ano nga ba talaga ang isang diwata? Well, isipin nyo na lang na siya yung mismong tibok ng puso ng isang lugar sa kalikasan. Siya yung nagbabantay, yung tumitiyak na maayos at balanse ang lahat sa kanyang tahanan. Pero isang araw, sa dami-dami ng taong bumibisita sa kanyang bundok, may isang binatang magsasaka na nakakuha ng kanyang pansin. Ang pangalan niya ay Juan. At alam nyo, sadyang kakaiba siya sa lahat. Dito natin makikita kung bakit siya espesyal. Kasi yung karamihan, basta nalang kumukuha sa gubat, walang pakundangan. Pero si Juan, iba. Hinding-hindi siya kumukuha ng hindi nagpapasalamat. May malalim siyang respeto sa kalikasan. At yung kabutihan niyang yon ang bumihag sa puso ni Maria. So paano sila nagkakakilala? Ayun na nga, biglang bumuhos ang malakas na bagyo. Nagkataon, sa iisang kuweba sila sumilong. At doon, habang nagkukwentuhan sila, isang pag-ibig na tila itinakda mismo ng kalikasan ang nagsimulang mabuo. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang pag-iibigan nila. Palagi na silang nagkikita, nagbabahagi ng mga pangarap, at syempre, ng mga pangako. Mga pangakong susubok sa hangganan ng kanilang magkaibang mundo. At binitawan ni Juan ang pinakamabigat na pangako. Sabi niya, tiniyak niya kay Maria na ang pag-ibig niya ay para lang sa kanya. Hihingin daw niya ang basbas ng kanyang mga magulang para sila ay maikasal. At si Maria, na puno ng pag-asa ang puso, naniwala. Buong-buo siyang naniwala. Pero alam naman natin, yung mundo ng mga tao may sarili itong mga pagsubok at komplikasyon. Yung mga magulang ni Juan, sa kagustuhan nilang bigyan siya ng magandang buhay, ipinagkasundo siyang ipakasal sa anak ng isang mayamang may-ari ng lupa. Samantala, dun sa tuktok ng bundok, naghihintay si Maria. Araw-araw, buong pananabik niyang tinatanaw ang bayan. Umaasa sa pagbabalik ni Juan tulad ng ipinangako nito. Pero lumipas ang mga araw na naging isang mahabang paghihintay. At ang taning naroon ay isang nakakabahalang katahimikan mula sa ibaba. Hanggang sa may nakita na lang siya, isang masayang parada ng kasalan. At ang lalaking ikinakasal ay si Juan, yung mismong lalaking nanangako sa kanya ng lahat. Ang sakit na naramdaman ni Maria, grabe, hindi yun galit, kundi isang napakalalim na pighati. Yung klase ng sakit na dumudurog sa puso mo. At yung sakit na yun, umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. At mula sa kanyang mga luha, isinilang ang isang malakas na bagyo na bumalot sa lahat. At dinamdam ng buong botok ang pighati niya. Nawalan ng tamis ang mga prutas. Nagtago sa takot ang mga hayop at yung mga dating pamilyar na landas bigla na lang naglaho. Para bang isinara ng bundok ang sarili nito sa mundong sumugat sa puso ng kanyang tagapangalaga. Simula noon, ang kwento ni Maria ay naging isang alamat, isang paalala sa atin kung gaano kadalim ang sugat na kayang iwan ng isang napapung pangako. At itong alamat nag-iwan sa atin ng mahalagang aral tungkol sa responsibilidad natin, hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kalikasang nagbibigay buhay sa atin. Kaya sa huli, naiiwan tayo sa isang mahalagang tanong. Ang alamat ni Maria Makiling ay hindi lang isang simpleng kwento. Isa itong salamin ng ating mga sariling pananagutan at isang paalala sa mga pangako at tiwala na dapat nating ingatan at pangalagaan araw-araw.